Mga kabayan, walang saysay o walang silbi ang pangangalap ng pirma ng ilang grupo para kumbinsihin si Senate President Jesus Escudero na umpisahan na agad ang trial dito kay VP Sara Duterte sa lalong madaling panahon. Ayon kay Escudero, kahit ilang milyon pa ang makalap nilang pirma ay hindi pa rin siya kayang kumbinsihin ng kahit na sino man. Kanina ay muli naglabas ng pahayag si Escudero at sinabi niya na susundin niya ang tamang proseso at proposed calendar date na una niyang inilabas sa publiko. A proposed calendar of activities in connection with the impeachment. Proposed, ibig sabihin nun, isa ito sa mga tatalakayin at pagpapasahan ng Senado kapag kami nag-resume. Hindi ito nakaukit sa bato, hindi ito yung mangyayari na talaga, pero sinasabi ko na rin sa inyo, di ba, in 10 days, pag summons, para magkaroon sila ng ideya na, at nang habang recess ay matimbang na nila kung ano talaga yung gusto nila at anong magiging pasya ng mas nakararami kaugnay niyan. Dahil dito, dismayado si Active Chairs Party List Franz Castro sa patuloy na pag-aantala ni Escudero sa nasabing petisyon laban kay VP Sara Duterte. Ayon kay Franz Castro, binabiolate ng Senado ang konstitusyon, partikular ang liderato nito na si SP Escudero. Well, actually, nag-violate na sila sa Constitution eh. Diba? Dapat fourth read na nga eh. Yung fourth read nga yung sinasabi. Immediately, kahit yung ating mga constitutionalists, yung mga law experts, dapat talaga hinarap na ng Senado itong impeachment. Well, dahil sa SP lang yung nagsasalita, siya. Hindi naman nagpatinag si Escudero at sinabi niya na paninindigan niya ang mga naunang pahayag at hindi siya magpapalikta sa ingay na mga kongresista at senador para umpisahan ang trial dito kay VP Sara Duterte habang nakabreak ang Kongreso. Dapat basahin sa floor para formally ma-inform yung body. Dahil kung hindi formally ma-inform yung body, hindi alam ng Senate members formally. Wala pang nangyayaring ganyan na action. No, so but because nga yung timing was off, no, binigay sa atin last day of the session day and a few hours na lang before adjournment, hindi na nabasa on the floor. No? So kung nabasa yan on the floor, then the process will start. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sang-ayon ka ba sa paninindigan ni SP Escudero na hindi siya magpapalikta sa kahit na sino man sa kabila ng kaliwat ka ng petisyon ng ilang mambabatas na umpisahan na ang paglilitis ng Senado dito kay VP Sara Duterte? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ipinagutos ng Korte Suprema ang pagdalo ni House Appropriations Chair Stella Kimbo sa oral arguments kaugnay ng petisyon laban sa 2025 General Appropriations Act. Ito'y matapos niyang aminin na may blanko sa bicameral report ng 2025 budget. Bukod kay Kimbo, ipinatawag din ang Technical Working Group ng Senado at Kamara upang magbigay linaw. Ayon kay Representative Franz Castro, tama lamang na humarap sila upang magkaroon ng transparency sa BICAM process. Si Kimbo ang nag-admit na may blanco pero sinabi niya ito raw ay ministerial at iniwan na lang nila para sa mga miyembro ng Technical Working Group, yung mga empleyado ng Senado at ng mababang kapulungan to fill in the blanks in the Bicameral Conference Committee report. And I think the court would want to be clarified regarding her statement of admission and at the same time pointing to the members of the Technical Working Group as the one who filled in those blanks. Wala pa ring malinaw na panahon kung kailan tatalakayin ng Senado ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sinabi naman ni Senate President Francis Escudero na kahit pa makakalap ng pirma ang sinuman para sa agarang pagsisimula ng impeachment trial, hindi pa rin ito sapat para kumbinsihin siya na simulan ang proseso habang naka-recess ang Kongreso. Iginigiit naman ng isang kongresista na isa sa mga endorser ng impeachment complaint, paglabag sa saligang batas ang pag-antala sa paglilitis sa pangalawang Pangulo.
Labag na sa batas ang pag-antala sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang paniniwala ngayon ni House Deputy Minority Leader at Teachers Party List Representative Franz Castro. Makalipas ang isang buwan mula nang i-transmit ng House of Representatives ang articles of impeachment sa Senado. Kamakailan, inilabas ni Senate President Francis Escudero ang proposed timeline nito para sa paglilitis na posibleng pasimulan sa July 30. Ayon kay Escudero, kahit ilan pang pirma ay walang magagawa upang baguhin ang batas o di kaya ay kumbinsihin siyang labagin ito para lang i-convene ang impeachment court gayong nasa recess ang Kongreso o di kaya ay basta baliwalain na lang ang mga kondisyon nito, bagay na mariing tinututulan ng mga mambabatas na nagsusulong ng impeachment. Ayon sa mga naghain ng impeachment complaint, dapat sundin kung ano ang nakasaad sa konstitusyon, partikular na sa Section 3.4 ng Article 11 ng 1987 Constitution. Nakasaad dito na kung ang resolusyon sa impeachment ay iniharap ng 1/3 man lamang ng lahat ng mga mambabatas, iyon ay dapat bumuo sa articles of impeachment at dapat sundan ng paglilitis ng Senado. Kaya sa tanong kung sino ba ang maituturing na lumalabag sa konstitusyon, ang sagot ni Congresswoman Castro. Sa ngayon nagbabalak ang mga endorser at complainant ng impeachment na muling magpulong upang kalampagin ang Senado. Samantala, sinabi naman ni Senator Sherwin Gatchalian na bagaman sang-ayon siya na magpatawag ng all-member caucus ang Senado para pag-usapan ang issue gaya ng normal nilang ginagawa sa pagpasa ng batas, hindi ito posible sa articles of impeachment. Dapat basahin sa floor para formally ma-inform yung body. Dahil kung hindi formally ma-inform yung body, hindi alam ng Senate members formally. Wala pang nangyayaring ganyan na action. I agree with the timeline. In fact, Sa panig naman ni Senator Cynthia Villar, sinabi itong hindi maaaring basta nalang diktahan ni Senate President Escudero ang mga senador gaya ng panukala ni Senator Coco Pimentel na dapat ay huwag i-prioritize sa mga incumbent senators ang kampanya para lang simula ng impeachment trial. Can you tell that to the senators? Can the Senate President tell that to the senators? 24 independent republics. So, baka sa House kaya kasi meron silang pakinabang. But the Senate, you don't buy the senators. They have their own mind. Well, para sa amin na sa makabayan, edi tama lang na harapin nila yon para magkaroon na rin talaga siguro ng jurisprudence or ng desisyon ang Supreme Court kaugnay doon sa BICAM kasi hindi nagiging transparent kasi ang BICAM. So sa pamamagitan nitong petition na ito, yun nga, kailangan nilang humarap doon para makita talaga yung truth behind doon sa binabanggit ng mga petitioner na tungkol doon sa mga blanco. In fact, nagpalabas kami ng sulat ngayon, address sa mga miyembro ng Senado na pinapaliwanag lahat ng mga pinapaliwanag ko sa inyo nitong mga nagdaang linggo. We simply reduced it in writing, informing them among others of the position taken by the Senate President as part of my job to take proper order of the subject of impeachment in accordance with our rules right now. And number two, a proposed calendar of activities in connection with the impeachment. Proposed, ibig sabihin nun, isa ito sa mga tatalakayin at pagpapasahan ng Senado kapag kami nag-resume. Hindi ito nakaukit sa bato, hindi ito yung mangyayari na talaga, pero sinasabi ko na rin sa inyo, di ba, in 10 days, pag summons, para magkaroon sila ng ideya na, at nang habang recess ay matimbang na nila kung ano talaga yung gusto nila, at anong magiging pasya ng mas nakararami kaugnay niyan. Pangatlo, minabuti namin na bigyan ng kopya nitong mga bagay na ito, yung sulat sa mga senador, yung calendar of activities, at gayon din yung special order na inisyo ko na ina-assign ang iba't ibang opisina dito sa Senado ng mga magiging papel nila kaugnay ng impeachment kapag nangyari na nga yan. Lahat yan, pinagbigay alam din namin sa Kamara, sa pamamagitan ni Speaker Martin Romualdez, at sa nasasakdal kay Vice President Sara Duterte, para sa kanilang impormasyon, reference, at kaalaman sa interes ng pagiging transparent. Dahil lahat ng nakasaad doon, pinag-usapan na natin at hindi naman bago at hindi sikreto. Kaya lang, minabuti na namin isulat yon at gawing formal para kung may gustong mag-question, may gustong mag-akyat sa korte, ika nga, pwede nilang gawin yan ngayon pa lamang para pag nagsimula ay tuloy-tuloy na talaga.
Hindi ko na maalala eh. Igano mo na lang yung sulat. Eh. Hindi ko nga maalala kasi sila lang naman yung gumawa nung kinopirang nila yung dati. Okay. Sir, kung later yung sulat siguro, yung special order, yung... Pinapabigay ko na sa inyo dapat na mas maga para nabasa nyo na eh. Gaano kaalala nila ng SP na ngayon pa lang, alam na nung mga offices ng Senate na yung kanita nila po ma-assign? Para makapaghanda sila at gumawa na rin ng proposed budget kaugnay nun dahil baka may mga unforeseen expenses na kailangan namin paghandaan. Ulitin ko, bahagi ito ng tinatawag nating quote, taking proper order of the subject of impeachment sa panig at parte ng Senate President na nakasaad, nakapaloob sa Section 1 ng Rules on Impeachment ng Senate. Upang sa gayon, ay hindi pa man nagsisimula ang pre-trial o trial, ay buo na at kompleto na ang paghahanda ng Senado para dito. Then, sir, pwede, ano yung nakakalendaryo? Ano yung sa calendar, Makukuha sir? nyo din eh, nakalimutan ko. Pero para, sir, may audio kami. Okay. Ito rin yung sinasabi ko sa inyo noon pa, but ulitin ko, proposed calendar of activities ito at hindi ito nakaukit sa bato. So, June 2, resumption of session, presentation ng articles of impeachment by the prosecutors. Isang bagay ito na nakasaad sa aming rules at sa rules ng Estados Unidos kung saan kinopya ang rules on impeachment. In other words, babasahin man lamang yung mga allegations sa plenaryo para formally ay maging parte ng records ng Senado ito. Approval ng rules dapat magawa na rin namin ng June 2. Again, more or less, so, depende kung gaano kahaba ang debate. June 3, pwedeng mag-oath taking na ang mga senador bilang judges. Mauuna mag-oath taking ang presiding officer at yung presiding officer magpapa-oath sa mga senator judges. Pwede na rin pagkasunduan doon ang pag-issue ng summons na pwedeng ma-issue by June 4. From June 14 to 24, palitan ng pleadings yan sa magkabilang panig. At roughly from June 24 to July 25, yung pre-trial. Dahil sang-ayon sa Rules of Court, kung maalala nyo, sa mahaba natin at ilang ulit ng usapan at kwentuhan tungkol dito, nakalagay sa Rules of Court, dapat iset ang pre-trial not more than 1 month from the time the last pleading is filed by either party. So, tamang-tama lang. By July 28, magre-resume na ang Kongreso. Siyempre, wala tayong magagawa sa unang araw. July 29, inaasahan namin na susumpa ang 12 bagong senador na magiging bahagi ng 20th Congress. Maliban dun sa unang 12 kami na sumumpa na, hindi naman na kailangan sumumpa pang uli. At inaasahan namin na sa susunod na araw, July 30, kung yan ang mapagkakasunduan ng mayoriya, ay magsisimula na ang paglilitis o presentation of evidence. Silly question, pero yung mga senador na hindi natatawid sa next Congress, kasama pa rin sila mag-oath sa June? Na hindi I mean, mag-oath kailan? Sa June, sir, before you adjourn, as Dalawang senator oath. judge. Sila'y bahagi pa rin ng 19th Congress. Lahat ng senador ng 19th Congress ay mag-oath. Dahil ang termino nila ay matatapos sa June 30 pa lamang. Ano man ang mangyari dun sa 7 reeleksyonista kaugnay ng darating na eleksyon. Hindi kayang baguhin nun na ang termino nila ay hanggang June 30, 2025. Yung likely na pag-trial, kailan, sir, mangyayari yung pag-open ng impeachment court? I mean, yung magkukonvene kayo as impeachment court? After the oath, sir, magkukonvene na kayo sa impeachment court? Dalawa nga yun eh. June 30, ano? Anong June 30? July 30 yung trial. Malamang magsisimula. Alin? Pag nagsumpa kayo, impeachment court na kayo. Convene na kayo sa impeachment court. Para kayong wala dito ng impeachment, ha? Dalawang sombrero ang suot ng Senado. Senado acting as a legislative body, Senado sitting as an impeachment court. Each time we adjourn, then we finish wearing that hat. Each time we resume, we will announce if we are resuming as what. So example,
Kung ang oras ng trial ay alas 9 ng umaga, magre-resume kami bilang impeachment court. Pag kami magsesesyon naman ng alas 3 at mag-a-adjourn yung impeachment court ng alas 2, edi mag-a-adjourn kami sa impeachment court ng alas 2 at pagdating ng alas 3, magre-resume kami as a Senate deliberating on proposed legislation. Ano yung tanong nyo? Hindi ko maintindihan. Kailan kayo magko-convene? Magko-convene kami twice under the 19th Congress, as I said, and under the 20th Congress. Tutuloy nga to, di ba? Yun yung matagal na natin pinag-uusapan. Mag-o-oath yung mga members ng 19th Congress para magampanan nila yung trabaho kaugnay ng pag-issue ng summons ang ayon sa aming rules. At magpapatuloy yung pre-trial dahil kung yun ang nakasaad nga sa rules namin, yun yung pinapanukala namin na aprubahan ng mayoriya. Tapos sa July 29, mag-o-oath yung 12 bagong senador. July 30, magko-convene yung impeachment court. Mag-oath kayo during the plenary session ng Senate as legislative body. And then, immediately after, you'll Depende sa mayorya. That can happen the following day. Most likely the following day. Anong oras na ba yun? Depende. So, magko-convene na kayo. I'll give you an example, Nimpa. Ikaw naman. Kung morning ang session ng impeachment court, mag-o-oath kami in plenary ng July 30. Clearly, hindi kami dedire-diretso pag-oath namin. Di ba? The following day na kami mag-o-open ng court, if ever, ng July 30. Hindi ko maintindihan yung... Hindi nga eh. Hindi. Naku, gusto ko nga bigay sa inyo na lang yung papel eh. Nakalagay July 30. Proposed yun ha. This is proposed. I told you to give it to them earlier. Proposed yun ha. Lahat to proposed. Again ha, pinag-uusapan natin lahat to ilang ulit na. Sinulat lang namin para mas maintindihan. Magko-convene ng Senate. Pag-resume namin, most likely nga July 3. Sabi ko, di ba? June 3. Wala namang session ng July 3. Kayo noon. Pero sir, kasi di ba, after all taking, you'll be issuing summons. The impeachment court is the one that should issue summons, not the plenary. Unless the rules authorize the Senate President to issue it on his own. Kaya depende. Calendar of activities lang ito. Ba't kayo kasi masyado nakatitig at fixated sa impeachment court kung kailan sila magsusuot ng robe? Hindi naman mahalaga yun. Maraming mahalagang bagay na mangyayari at magaganap bago nun at pagkatapos nun. Yung June 3 po na pagsumpa po ninyo, hindi pa kayo impeachment court nun, sir? Pag nag-oath taking kayo as Senator Judge? Darling, walang kinalaman ng pagsumpa sa impeachment court. The impeachment court would have to convene on a date certain. It's not the oath taking that will determine when the impeachment court will be created. Yung impeachment court, pag nag-convene kami sa impeachment court, doon uupo sa impeachment court yon, regardless of when we took our oaths. In fact, yung labing dalawa na magpapatuloy hanggang 2028, hindi na nga mag-o-oath. So, ibig sabihin ba, walang impeachment court? Hindi naman din. Wala siyang kinalaman doon. It has no relation to that. It depends on when and how the gavel is banged at kung anong sinabi na kino-convene. Impeachment court ba o Senate ba? Yung kay VP Sara, iintayin naming matanggap yung notice mula sa Korte Suprema. Because as I understand it, I've read the petition. There are no allegations against the Senate in the petition itself. The Senate was merely included as a necessary party dahil sa amin nakafile yung case eh. Pero wala namang allegation laban sa amin, wala ring hinihiling laban galing sa amin. In fact, diretso nyo nalang hinihiling sa Korte Suprema na ipadismiss ito. So, i-refer namin malamang ito sa Solicitor General matapos naming matanggap yung notice kung talagang pinapa-comment kami o hindi.
dahil sa pagkakaalam ko, hindi rin kami named party dun sa nabasa kompetisyon. Baka iba kasi naisaad ng spokesperson doon sa actual na notice na matatanggap namin. So we will formally await the notice coming from the Supreme Court. As of today, wala pa kami natatanggap kaugnay sa petisyon ni Vice President Sara.